Kaya mamaya siguro sa mga first-timers natin, kung sino yung mga first-timers dito, pwede bang pakikaway naman? Mga first-timers, palakpakan naman natin sila. Praise God. Andito kayo, no? Tsaka sa mga nag-invite sa kanila, mamaya po, we-welcome namin kayo. And we are excited to get to know you. Alam niyo po, meron siguro tayong isang mga bagay na pinagdadaanan sa ating buhay. Probably meron tayong mga needs sa ating buhay na hinahanap natin kung saan-saan. Pero one thing na makikita po natin ang talagang pangailangan natin, it is alone matatagpuan natin kay Jesus. Of course, there are financial needs, there are spiritual needs, at marami pang iba. Pero the thing that captures yung ating mga puso at isipan, it's actually God that is missing most of the time sa buhay natin. Alam niyo po, sabi ni Blaise Pascal, meron daw void or emptiness sa ating puso that only God can fill. Meron ka bang hinahanap-hanap sa buhay mo? No? Na isang bagay na pwedeng makakapag-satisfy sa joy na meron ka. And you know what? In the Bible, there is this theme na merong lost. Merong bagay na nawala. And ang Diyos may hinahanap na mga nawawala. Si Jesus po is known to preach sa mga tao in a kind of way na hindi katulad sa mga preachings sa panahon ngayon. Alam niyo po, si Jesus, pag nagtuturo siya sa mga tao, nagtuturo siya sa pamamagitan ng parables. Sabihin nga natin, parables. Pag sinabing parables, they are just short stories na kung aanalisahin lang natin at i-internalize natin yung short story na yon, marami tayong matututunan. And meron pong 3 parables na kapansin-pansin sa Bible na makikita sa isang chapter sa Bible. Makikita po siya sa Luke chapter 15. And if you open your Bibles po with me, makikita niyo po doon yung 3 parables ng nawawala. No? Pwede niyo bang basahin? Sabayan niyo ako. Unang parable doon, parable of the lost sheep. Again, next, number 2 naman, parable of the lost coin. And number 3, parable of the lost son. Alam niyo po, itong 3 parable na ito, meron siyang iisang tema, no? Na merong nawawala. Sino sa inyo nawalan na kayo ng isang mahalagang bagay sa buhay nyo, tapos ang hirap hanapin. Lahat na sa bahay sinisi mo. Kapatid mo, nanay mo, kuya mo, no? Lahat sinisi mo. Pero, di ba, mamaya makikita mo na lang ulit. Pero tingnan nyo, no? Bakit mo sinisisi yung iba? O kaya bakit ka nagkakanda-ugaga? Hinanap mo lahat? Tapos hindi mo pa rin matagpuan yung bagay na yon. Bakit nagbibigay ka ng gano'n na effort sa isang bagay na kailangan mong hanapin? I'm sure it is something important sa buhay mo. And alam niyo po, in these 3 parables, sa Luke chapter 15, wala pong ibang tumutukoy na importante sa Diyos o para sa Diyos, kundi ang bawat isa sa atin. Ang bawat isa sa atin, tignan mo yung katabi mo ngayon, sa kaliwa at sa kanan mo, yan, yung taong yan, importante yan sa Diyos. Pwedeng nafe-feel mo, pumunta ka dito sa lugar na to, hindi ka important sa friends mo, sa family members mo, or sa mga taong you cared for, pero parang hindi nila nafe-feel yung love mo sa kanila. But let me tell you, the Bible says that God loves every one of us. And ang problema, ito, nawawala tayo. Here's the truth, nawawala ang bawat isa sa atin. Katulad po tayo ng lost sheep, lost coin, at lost son. Nawawala tayo, pero patuloy tayong hinahanap ng Diyos. Hinihintay na lumapit tayo sa Kanya, bumalik tayo sa Kanya. At alam niyo po, ang bawat isa sa atin, pwede tayong sheep. Sometimes na-hurt ka na ng maraming times ng ibang tao. Kaya ka umalis dun sa crowd, no?
But still, si God yung naglalapit sa'yo. Hahanapin ka niya. Or probably you are someone na katulad ng lost coin. Oo nga, syempre, hindi ka basta-basta makakalapit dahil coin ka. But still, si God, kailangan ka niya na lumapit sa kanya, matagpuan siya. Kaya anong gagawin ng Diyos? Hahanapin niya tayo maigi. And He is willing to give everything for us. Kaya nga merong cross. Pansin niyo ba yung cross, no? Sa church? Because, yung cross na yan nagpapakita ng pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. He did not give something na barya-barya lang or something na may isip natin, simpleng bagay lang. He gave His life for you and me. Dahil mahal niya tayo. And last, yun nandiyan, the parable of the lost son. May isang anak na kung saan naging suwail sa tatay niya, umalis, pero dumating ang araw na na-realize niya na mali siya, pero all along, naghihintay yung tatay niya sa kanya. Waiting for someday na bumalik yung anak niya at makasama niya. Ang kailangan po natin maintindihan ngayong hapon na ito, na merong vision si Lord. Ang vision niya po ay matagpuan ang mga nawawala. Matagpuan ang bawat isa sa atin. Next slide please. Ito ang topic po natin ngayon. Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. Together in one vision. Katulad ng paghahanap ng Diyos sa bawat isa sa atin, si Jesus ay dumating sa earth hindi para sa mga tao na masasabing righteous, hindi para sa masasabing mga tao na holy, but actually, He came for the sinners. Kung iniisip mong makasalanan ka at hindi ka kayang patawarin ng Diyos, nagkakamali ka. And let me tell you na ang gusto ng Diyos ay makita ng mga tao, makilala ng mga tao na si Jesus ang totoong Diyos na buhay. Na walang ibang makakapagligtas sa bawat isa sa atin kung hindi siya lang. And ang pag-i-invite natin ng mga tao sa church or pag-share natin about Jesus sa iba't ibang mga tao, next slide please, hindi po ito para lang sa mga preachers. No? Hindi ito para sa mga katulad ko o kaya sa ibang leaders na nandito, kundi kung ikaw ay niligtas ni Jesus, na dapat sa totoo lang dahil sa mga kasalanan natin, tayo yung tatanggap ng kaparusahan sa mga kasalanan. But what Jesus did for us is, yung kasalanan natin, kinuha niya para sa ganon, hindi na natin maranasan yung judgment. Yung mga iniquities natin, kinuha ng Diyos dahil ganun niya tayo kamahal. And you know what? Hindi basta-basta mababayaran ang kasalanan. Mahirap bayaran ho ang kasalanan. Kasi buhay ang kapalit. Hindi ho pwedeng mabayaran ng mabubuting gawa ang kasalanan. Kasi try mo na lang, lagi ko pong sinasabi, kung meron nga nagsinungaling sa'yo, I'm sure, kahit magsabi siya ng totoo sa next, hindi ka maniniwala. Hindi kayang bayaran ng kabutihan ang kasalanan. At laging mauungkat yung ginawa na noon pa, kahit marami ka ng mabuting nagawa sa Kanya. Kaya nakikita natin kahit sa mga telenovela, di ba? Mamatay ka na! Yan yung sinasabi nila. Di ba? Bakit? Para lang ma-appease yung anger ng sa kasalanan na nagawa, kailangan merong mamatay. It is innate sa buhay ng bawat isa sa atin. Kung kaya, to appease the anger of God, someone should pay for their sins. Pero, kung tayo ay magbabayad sa ating mga kasalanan, hindi natin mararanasan yung buhay na kasama ang Diyos. Kaya si Jesus, dahil mahal ka niya, siya ay nagkatawang tao at sinacrifice ang kanyang buhay sa cross
para sa bawat isa sa atin, para mapatawad tayo ng Diyos. Amen? Kaya merong Christmas. I'm sure ang best part of the year for us ay Christmas. No? Dahil yun actually, yung pagpapakita ng Diyos ng pag-ibig sa atin. And dahil po sa ginawa ni Jesus, alam niyo po, nabago ang mundo. Again, let me tell you, nabago ang mundo. Kung tayo po ay kaisa sa vision ni Jesus, na lahat ng tao makakilala sa Kanya, next slide please, point number 1, ang isang vision po pwedeng magbago ng mundo. Kasi nangyari na ito at nangyayari sa kapanahunan ho natin. Sa Proverbs chapter 29, verse 18, pwede ba natin sabay-sabay basahin? 1, 2, 3, go. Where there is no vision, the people are unrestrained. But happy is the one who keeps the law. Sa NIV po yan na version. But tignan niyo po yung word na vision at saka yung law. No? Yung vision, it is something na pwedeng iniisip natin, parang, ano ba yung vision, Pastor? Something na nakikinikinita natin kahit wala pa doon. That is the vision. Pero it is something that we lived by. Yun yung kinabubuhay ng bawat isa sa atin. And ang vision na tinutukoy po sa verse na to is actually hindi po yung vision na yung meron tayo. Nakikita mo yung katabi mo, nakikita mo ako. Hindi yan actually yung vision na yun. Kundi, pag tinignan niyo pong maigi yung pagkakasulat po doon sa original word na yon, tumutukoy po yon sa guidance ng Diyos. Ang vision ay guidance ng Diyos. Ibig sabihin, you are putting God above you. Gusto mo na ang masunod sa buhay mo ay ang Diyos, hindi ang sarili mo. And let me tell you, if you put yourself above God, ikaw yung magde-determine ano yung tama at mali. And kapag ginawa mo yun, na nilagay mo ang sarili mo na above ka kay God, syempre dahil tao ang katabi mo, meron din niyang sariling gusto. Magkaiba ang gusto ko sa gusto nyo. Magkakaiba tayo sa lugar na to ng mga sariling gusto. At pwedeng meron tayong kanya-kanyang masasabi na tama at mali para sa atin. But, sino bang dapat sundan? Ako, hindi ako magpapatalo. I'm sure ikaw din, hindi ka magpapatalo. Pero what's restraining us is actually the law of God. No? Saan natin makikita ang law ng Diyos? Kung ano ang tama at anong mali para sa Kanya. In the Bible. Saan natin makikita? Saan po makikita? Sa Bible. Kaya makikita po natin kahit sa mga constitution na meron tayo sa Philippines, we are still guided by the Word of God. And kahit din sa iba't ibang mga bansa, influence ng Christianity ang napakaraming rules and regulations. Kaya tignan niyo po, balik tayo doon, ayan, sabi, ito na niyo, the people are unrestrained. Ibig sabihin, hindi nakokontrol ang mga tao pag walang guidance ng Diyos. So kung walang Diyos ang isang tao sa buhay niya, walang vision, walang guidance ng Diyos, ang isang tao freely magagawa niya kung ano yung gusto niya. So kung tayo, hindi tayo naniniwala that there is hell, that there is God, that He judge every one of us, actually, ang bawat isa sa atin, fertilizer lang pala sa lupa. At kung hindi totoo ang lahat ng sinasabi natin, panalo ang kasamaan dahil wala namang palang impyerno. Di ba? If we will just be something na
parang bulalang, tapos mawawala. Then, malaya tayong gawin ko anong gusto natin. But you know deep inside you that there is something out there, kaya ka rin gumagawa ng mabuti dahil meron kang konsensya sa puso mo. And you know na anytime, pwedeng maranasan mo yung suffering na bibigay ng Diyos sa mga makasalanan. Next slide. Kaya sa Tagalog niyan, sabay-sabay nating basahin ng malakas. 1, 2, 3, go. Magulo, pero masaya ang mga sumusunod sa batas niya. Look at what Christianity, mga kapatid, did to our society. Ang ganda ng ginawa ho ng Christianity sa society natin. Sa atin po, nagsimula, o sa Christianity nagsimula, ang mga schools, kahit yung Harvard University sa Amerika, Oxford University sa UK, lahat yon founded by Christians. Just imagine, hospitals founded by Christians din. Kaya makikita natin sa ambulances yung cross. Pati mga orphanage are founded by Christians. Ang mga nagsulong kahit sa Amerika na mawalan ng slavery ay mga Christians. Ang nagsulong ng equality ng lalaki at babae ay mga Christians din. Bakit kaya? Ano ang meron? Dahil nakikita natin na si God, He loves all of us equally. At tayo, lahat tayo, we are created in God's image. Kaya ang isang tao nga po, ng unang panahon, nung 1600 sa Amerika, meron daw pong mga pieces ng Bible na kung saan may tungkol about, may kwento about slavery na hindi nila sinasama. Bakit? Kasi yung mga slaves daw noon sa Amerika, kapag daw nagbabasa ng Bible at nabasa nila yung Book of Exodus, pati yung iba pang mga verses sa Bible, magkakaroon daw ng idea yung mga slaves na mapapalaya sila. No? So ang ginagawa ng mga nagmamay-ari ng slaves, nagbibigay sila ng Bible pero may mga bits and pieces, parts ng Bible na wala. No? And that is why, look at the impact ng Christianity sa kapanahunan natin. Hindi ho natin may enjoy yung freedom na meron tayo without Christianity. Kaya tignan na lang natin, next slide, kung nasa iyo or alam mo yung cure sa sakit na cancer, itatago mo ba yun? Hindi mo ba sasabihin sa kamag-anak mong merong sakit? Kung alam mo yung cure dun sa sakit na yon, I'm sure, hindi mo yun itatago, lalo na kung mahal mo yung mga tao na yon. And ang bawat isa sa atin, meron taglay-taglay po na sakit na hindi kayang mapantayan ng cancer at hindi kayang mapantayan ng kahit anumang sakit dito sa mundo. Dahil itong klaseng sakit na ito, pwedeng magdala sa iyo, hindi lang sa mundong ito, no? Kundi sa isang bagay na hindi mo pa nakikita, pero pang eternity. Ang buhay ng tao, of course, nabubuhay ang marami ngayon, 80 years old, 100 years old. Pero after this life, we know the God who created the universe, kung napaka-amazing ng Diyos na lumikha siya ng buong mundo katulad ng kinanta natin, then, pwede niya tayong bigyan ng buhay na walang hanggan. Kung ang Diyos nag-e-exist sa simula at wala siyang wakas, no? Anong ibig sabihin nun para sa atin? Siya ang nagbibigay ng buhay.
Mga kapatid, it is impossible na ang isang bagay na walang buhay mag-produce ng buhay. Nakita na ba kayo ng bato? Tapos naging kalapate. No? Imposible mangyari. Pero one thing is possible. Kung ang isang Diyos na nabubuhay magpakailanman, alam natin kung anong taglay-taglay niya. Pwede siyang magbigay ng buhay na walang hanggan. Ngayon, anong problema sa atin? Hindi natin basta-basta matatanggap ang buhay na walang hanggan kung hindi natin tatanggapin yung cure sa sakit na yun. Ano yung sakit na yun? Kasalanan. Ang kasalanan ay mga bagay na hindi gusto ng Diyos. Pwedeng gusto natin, pero ayaw ng Diyos. Dahil yung mga bagay na tungkol sa kasalanan o mga makasalanan, hindi yun yung character ng Diyos. Tignan nyo, anong mga klase ng kasalanan na alam natin? Siguro, iniisip mo, pagsisinungaling. Okay, ang pagsisinungaling ba, Diyos ba ay nagsisinungaling? Hindi. Ang Diyos ba nagnanakaw? Hindi. Dahil sa Kanya naman lahat ng bagay. Kaya tignan natin ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay Diyos na ang karakter niya taliwas sa makasalanang mga bagay. Kaya, paano natin makakamtan ang eternal life if ang bawat isa sa atin, taliwas sa Diyos? Sa karakter ng Diyos. Kailangan natin si Jesus sa buhay natin. Kaya, ang cure sa kasalanan ay walang iba kundi sino? Si Jesus lang. Kaya we have something greater. The cure for sin. Cure para sa brokenness. Cure para sa eternal death. Ayaw man natin sabihin o pag-usapan yung mga bagay tungkol sa kamatayan, pero lahat tayo darating dyan. And napakaikli lang ng buhay natin para sa mga taong mahal natin. Tama ba? Sino sa inyo, pagkasama nyo yung mga taong mahal nyo, parang hindi umiikot ang orasan. Di ba? Parang, naka 12 hours na pala tayo na nag-uusap? Magkasama na pala tayo ng ganito katagal? But when we realize na we're getting older, and darating yung panahon na titigil din ang orasan ng buhay natin, gusto nating makasama ang mga taong mahal natin ng mahabang panahon. Same thing with God. The Lord loves us so much. John chapter 3 verse 16. And anong ginawa niya para sa atin? Dahil He wants to be with us, binigay niya si Jesus. Amen? Dahil mahal ka niya. Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Kaya kailangan natin i-share si Jesus sa iba. Amen? So, pwedeng tanongin mo, next slide, paano pastor kung i-reject po ako? Okay, huwag kang mag-alala kasi hindi ka nila ni-reject. Ang ni-reject nila ay sino? Si Jesus. Pero, syempre, mahalin mo pa rin sila. Paano po yun, pastor? Ang hirap po mag-invite o kaya bago-bago pa lang po ako. Next slide. Paano po yun? Kasi wala pa akong ganong alam sa Bible. Onti pa lang. Alam niyo po, hindi mo kailangang magdala ng Bible or malaman lahat. May mga kabisado kang verse. Tignan mo na lang yung ginawa ng Diyos sa buhay mo. How He transformed your life. Kasi ito po yung nangyari . Next slide. Christianity transformed the world for the good. Do you believe that?
Alam niyo po, noong unang panahon, 2,000 years ago sa Roman Empire, kahit po anong basahin yung history books, ang mga anak ng slaves, ginagawang prostitute, pinapatay ng maaga. Kapag ikaw ay tumanda na at incapable ka na of working, dinidispose ka na sa society. So, just imagine ang buhay ng isang tao. At kung ikaw rin ay nawalan ng asawang lalaki, kung ikaw ay babae, hindi ka pwedeng mag-ari ng lupa. Kasi lalaki lang ang pwedeng mag-ari ng lupa. Bakit? Kasi hindi pwedeng ma-defend ng isang babae ang lupa niya nung unang panahon. Dahil mas malakas, sino? Lalaki. So just imagine how cruel the world is without Christianity. Ang mga anak nila nung unang panahon, sinusunog na buhay. Ino-offer sa mga gods, small g. Walang freedom ang marami. Alam niyo po, naisishare ako sa inyo ngayong hapon na ito, na isang ginawa ko pong parable. No? And alam ko, kapupulutan natin to ng aral. Ready na ba kayo doon? Okay? Merong isang lalaki na kung saan, next slide, favorite niya yung apples sa forest niya. Siya may-ari po ng isang buong island, sa kanya lang yun. Siya lang yun nakatira doon. At lahat ng apples, pinipitas niya. Kasi ang hilig niya sa apples talaga. No? Amazed na amazed siya dun sa kulay, may green, may medyo red, may yellow-red, ganyan, ano? So lahat pinipitas niya. Ngayon, bakit niya pinipitas? Pastor, pwede namang stay lang dun sa puno, di ba? Ito ang problema dun sa lalaki. Ayaw niya sa puno. Magaspang kasi pag hinahawakan. Tapos yung roots, minsan nadadapa siya dun pag naglalakad. Ayaw niya yung mga puno kasi pag minsan, halimbawa merong prutas siya, kinakain nung mga hayop. Yung mga bunga ng apples. Alam niyo po, one time, nag-decide siya, next slide, yung isang malaking tree, dun sa lugar niya, chinap off niya. Tapos, inisa-isa niya na. Next slide. Inisa-isa niyang putulin. Hanggang sa dumating yung panahon, next slide, na parang halos wala nang makitang puno. Pero meron siyang maraming imbak na apples. Tapos yung apple na yon, dumating ang panahon na unti-unting naubos. Yung iba nabulok na, no? Iba kinakain niya. Tapos ngayon, nagtataka siya. Saan ako ngayon kukuha ng apples? Mga kapatid, sa parable na yon, makikita natin that the tree symbolizes kung ano man yung source ng apple. Those apples are the fruits of Christianity. Anong bunga ng Christianity? Again, hindi lang basta schools, right ng mga babae, no? Abolish ang slavery, nagkaroon ng freedom, mag-speak out ang mga tao. Ang dami pang mga bagay na nadulot ng Christianity. Pero, ayaw nung lalaki na yun, yung source ng fruit ng Christianity. Sino yun? Si Jesus. Kaya in the Bible, God says that I am the branch, I am the vine, you are the branches. At yung fruits, yun yung bunga ng buhay ng bawat isa sa atin. May mga tao na ayaw nila kay Jesus.
Nire-reject nila si Jesus sa buhay nila. Pero yung bunga ng Christianity, gusto nilang i-enjoy. Ngayon, darating ang panahon, kung gusto mong i-reject si Jesus, kahit mga kanununuan mo, nire-reject si Jesus, at yung next generation, wala nang kinikilalang Diyos sa buhay nila. Darating ang panahon, yung fruits ng Christianity mawawala. At babalik sa hindi malayang pamumuhay. Kaya tignan natin ang nadulot ng Christianity sa mundong ito. Maganda ba? Mabuti ba? Amen? Yung ang forgiveness hindi yon natural sa buhay ng mga tao ng unang panahon. Kaya tignan natin, kung merong mga tao na iisa yung vision, gusto nilang i-guide sila ng Diyos sa buhay nila, pwedeng magkaroon ng lasting impact sa society natin. Kawawa po ang next generation kung wala tayong mga tao na dadalin sa Diyos. Kung walang mga taong kikilala sa Kanya. Kawawa. Point number 2, isang vision nagkakaisa sa iisang mission. Ang isang vision na ito ay walang iba kundi ang makilala ng lahat ng tao si Jesus. Yon ang vision na tinutukoy ko po dito. At yun din ang mission ng bawat isa sa atin. Kailangan po magkaisa tayo doon. Hindi pwedeng isa lang yung gumagawa nun sa church, dalawa. Actually, kailangan lahat po tayo nag-i-invite, nag-share sa ibang mga tao para makilala nila si Jesus sa buhay nila. Para sa ganun, magpatuloy din po ang peace na nararanasan natin sa kapanahunan na to. Kasi kung hindi natin yun gagawin, kawawa po ang anak nyo, ang magiging anak nyo, ang anak ng anak nyo, ang kaapu-apu-apuhan natin pag dumating ang panahon. Kaya sabi sa Ephesians chapter 4, verse 3-4, anong sabi? Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. Gawin nyo ang best nyo para hindi mawala ang unity na binibigay ng Holy Spirit sa tulong ng kapayapaan na naglalapit sa inyo sa isa't isa. Ano daw sabi? Next verse, 1, 2, 3, go. Iisa at gaya ng isang pag-asa na binigay sa inyo nung tinawag kayo ng Diyos. Alam niyo po, maganda magagawa natin kung meron tayong unity sa church. Kung meron tayong unity na lahat tayo talaga mag-i-invite ng mga tao, lahat tayo i-share natin yung testimony, yung ginawa ni Lord sa buhay natin, papakilala natin si Jesus sa family natin, sa community natin, sa friends natin, sa ka-workmate natin, sa kaklase natin. Alam niyo po, mababawasan ang problema natin sa society. Why are politicians, mga kapatid, nagkakaroon sila ng hindi magandang motive sa government? Because most of the time, nakikita rin nila na wala naman nakakakita sa akin. Hindi alam ng mga tao kung saan ko ginagastos yung pera. But once a politician then knows that Jesus is alive and kahit mag-isa siya nakikita ng Diyos ang ginagawa niya, I'm sure magdadalawang isip siyang mangurakot ng pera. Same thing kahit sa mga trabaho rin natin. 'Di ba? Some people papasok sa work pero kakutsaba nila yung nagta-time card. 'Di ba? Mawawala yung ganun. Kahit din cheating sa family.
Alam niyo ba yun na ang Christianity rin po ay nanguna sa one man and one woman marriage? Kayo ba, gusto niyo ba may kaaway kayo sa marriage niyo? Meron kayong kahati sa puso ng asawa niyo? Tanongin mga katabi mo, gusto mo ba nun? Yun actually, yun ang dulot ng Christianity. One man, one woman, marriage. Aba, pag binasa niyo po yung lifestyle ng Romans nung unang panahon, if you are someone in the aristocratic level ng society, anyone that is below you, pwede mong kunin na slave at pwede ka makipag-sex sa kanila. Ganun ho. Kaya just imagine, kawawa yung mga nasa bottom ng society. Pero when Christianity came in, talagang nagkaroon ng transformation sa relationship ng mga tao. Amen? Kaya tignan natin, ang bansa po natin ngayon, dumadami po ang broken family. Sa bansa po natin, dumadami ang mga single moms at single dads. Bakit? Is Jesus in the hearts of these people? Si Jesus nagtuturo to love, to accept, to forgive, and wag din mag-cheat sa kapwa. So just imagine kung ang bawat isa sa atin magre-reach out sa lahat ng mga tao. They will know about the love of God sa buhay nila. Just like nung panahon ni Nehemiah, next slide, Nehemiah rebuilt the walls, mga kapatid, sa Jerusalem. Na-exile sila, pero pinabalik na sila dun sa Jerusalem. And makikita po natin na si Nehemiah, nagawa po nilang maitayo yung walls sa Jerusalem in just 52 days. Ilang araw? 52 days. Paano nila nagawa yun? Dahil bawat pamilya nagtulong-tulong araw-araw. Sa atin, di ba? Paggawa nga lang ng isang bahay, kahit maliit ilang araw? Hindi po araw, pastor. Taon. Di ba? Isang taon. Pwedeng iba, 2 taon. And let me tell you, yung klase po ng walls na binilt nila Nehemiah, next slide, ay makikita ngayon sa Jerusalem, sa Israel. So pag zoom in nyo, yung corner tower na yon, sa civilizations pala kasi, yan, kita nyo, ang lalaki nung bato na yan. Hindi po yan ganyang kaliit na parang hollow blocks lang. Ganun. Lawak talaga niyan. Ang lalaki. Ang civilizations, ganito yan nangyayari. Pag halimbawa nagkaroon ng war, bumabagsak yung mga binabagsak nila yung mga walls, ganyan. Tapos magtatayo sila sa ibabaw ng wall. Kuha nyo? Nakuha natin? So, yung mga tao nagtatayo, ganyan. Pero kita mo pa rin yung foundation sa ilalim. Yung mga pinagmulan. Kaya, pag tinignan nyo na, inangat nyo na, angat nga natin. Tingnan natin yung taas yan. Maliliit na. Yung nilagay na rocks para sa wall. But, tignan nyo, sina Nehemiah, hindi naman po sila sobrang dami nun. Konti lang po sila. But they managed na matapos yung wall sa Jerusalem in just 52 days. So tignan nyo yan, hanggang doon sa pinakadulo doon. Tapos syempre, hindi naman isang wall lang yan, paikot. Nakuha natin? Wala pang tractor yan nung unang panahon. Di ba? Walang mga truck na malalaki na may daladalang mga bato. But they manage
to rebuild the wall in just 52 days. Same thing with our church. Next slide. We don't need a few people doing everything. We need everyone doing something. Amen? Hindi pwedeng, sina pastor na lang yan. Kung active sila, sila na lang. Kasi kailangan ang bawat isa sa atin may ginagawa. Amen? Hindi yan para sa'yo lang. Para sa society yan. Para sa bansa natin yan. Bakang gusto nyo na lang walang freedom sa sasabihin nyo, kahit maging bilyonaryo kayo, punta na lang kayo ng China. O kaya ng Russia. Kilala nyo ba si Jack Ma? Sino dito nakakilala kay Jack Ma? The founder of Alibaba. But when he spoke something na hindi nagustuhan ng Chinese government, hindi na siya napansin. Hindi na siya nakita. Kinulong siya. That is actually the reason why we need Christianity. Kasi kapag walang Christianity, walang freedom. Amen? Next slide. May role ang bawat isa sa atin sa church. Sino dito kumuha na ng application form para sa natin, sa mga workers, no? May role po ang bawat isa sa atin sa church. Church is not a cinema. Ano po ibig sabihin nun? Sa sinihan, pagkatapos mong manood, aalis ka na. Di ba? Walang kaibahan ang church sa cinema kung ganun. Ang church ay church dahil iba siya sa sinihan. Hindi ka basta nakikinig lang, tsaka tumitingin, nanonood. Kundi, dito sa church, may ginagawa ka rin. Anong ginagawa na yun, Pastor? Next slide. Kita natin. Ang iba, nag-i-invite. Nagdadala ka ng mga tao. No? Pastor, pasensya na, parang di ko kayang mag-invite. Medyo mahiyain ako, introverted ako. Okay, marunong ka ba magturo? Next slide. Ang iba, nagtuturo. Ang iba, next slide, nagpe-pray. Nakapag-pray ka ba? Sino dito marunong mag-pray? Mahirap ba mag-pray? Pero, ang iba, nagpe-pray. And alam niyo po, prayer is really powerful. Just recently, nakita ko po yung isang YouTube video ng isang atheist doctor. In-interview siya ng isang podcaster. Tapos, sabi ng atheist doctor na to, hindi na daw siya naging atheist after ng near-death experience niya. Merong isang batang lalaki na naging, ang tawag doon, tumigil na yung heartbeat niya. Tapos ni-revive lang, nabuhay ulit. No? Pero nung nabuhay ulit, sabi nung doktor, kamusta ka, ganito, ganyan. Sabi niya, I saw Jesus. Sabi nung batang yun. Sabi nung bata, ikaw, do you know Jesus? Oh yes, I know Him, ganyan, ganyan. Do you believe He is God? Kasi nga, Amerikano, no? Do you believe He is God? Naniniwala ka bang Diyos siya? Yung iba, yung magulang ko, ako hindi. Sabi niyang ganon. Then, nag-go on na yung conversation nila. Sabi nung bata, don't worry, I will pray for you. Na makilala mo si Jesus. Tapos, alam niyo po, after a few hours, namatay na yung bata. After 2 days, nagda-drive yung doktor na aksidente. Sumalpok yung sasakyan, tapos na-emergency sa hospital. And, syempre, nire-revive din siya nung time na yon. Kaya rin naniwala na legit yung story niya. Hindi dahil sa basta nagkwento lang siya ng kung ano-ano na nakita niya after nun. Kung hindi, nakita niya kasi yung mga kapwa niya doktor
na nakahiga nga siya, pero alam niya yung ginagawa sa kanya. Inooperahan siya dito sa paa, ganyan-ganyan. Tapos, may isa siyang kaibigan na doktor na sabi na ayaw pa gumising. Sige, yung pagkain niya, kakainin ko muna. Na hindi naman niya talaga dapat marinig yun, malaman yun, pero kinuwento niya pagkatapos ng magising siya. So that is why maraming nagsabi na kaibigan niya na totoo yung experience na yun. At yung nanay niya, matanda na, lumabas ng hospital. May pinapababa na pusa dun sa puno. Tapos nung pag-uwi nila, sinabi niya dun sa nanay niya, "Nanay, nasa na yung niligtas mo na pusa dun sa puno?" Napatingin daw sa kanya yung nanay niya. Dahil sa, paano mo nalaman na nagligtas ako ng pusa? Nung time na yon, nandoon ka sa emergency room. Inooperahan ka. Ngayon, ang kwento ng doktor, nung time daw na yon, para siyang pumunta sa isang tunnel. Then, biglang may shining light na nakita siya. Nakita niya daw si God at saka yung bata na kamakailan lang, 2 days ago, ay naging pasyente niya. Tapos alam niyo, sabi nung bata, "Jesus, that's the guy. I prayed na makilala ka." Sabi nung bata. Atheist siya. Sabi niya, "Ba't ako nandito?" Nalaman niya na pinag-pray pala siya nung bata na yun. And nakita niya si Jesus. Na all along, ang buhay niya, hindi siya naniniwala, hindi siya convinced about Him. Pero ito yung explanation niya, anong itsura ni Jesus. Oo, merong mga holes dito sa kamay, sa paa. Pero ito yung description niya. Endless love and peace. Anong itsura nun? Walang hanggang pag-ibig at kapayapaan pag nakita mo si Jesus. So, hindi ko alam ano ibig sabihin nun, but it is what the Bible says na matatagpuan natin sa Diyos lang. Probably marami tayong hinahanap na joy sa maraming bagay. But I'm sure we will find endless love and joy and peace with God. People may not love you or accept you for who you are, but God will always will. Amen? So, kailangan natin ng mga nagpe-pray sa church. Alam niyo po, hindi niyo lang alam, baka minsan meron kayong problems, tas bigla na pagtagumpayan niyo na, parang feeling niyo, di ba, parang ako lang to, napagtagumpayan ko. Pero hindi natin nare-realize, baka someone in the church prayed for you. Amen? Kaya na-encourage ko rin kayo, dito sa prayer request box natin, pwede kayo maghulog dyan ng prayer request nyo. Anything. Amen? Pwedeng magte-take ka ng exam, may crucial decision ka, may sakit at karamdaman ka, or even members ng family mo. Isama mo dyan, hulog mo lang dyan. Pagpipray natin. Amen? Parang ayaw nyo. Amen? Seryoso nyo, ha? Gutom na ba kayo? Okay? Number 4, ang iba, nagbibigay. Pwedeng, may mga tao na napaka-busy sa businesses nila. Hindi naman sila marunong sa pagtuturo. Or pwedeng di sila madalas makakapunta sa church to pray or sa personal life din nila. Pero you are blessed by God in terms sa finances. No? Ganyan. May role ang bawat isa sa atin sa church. We can also give. Amen? Next slide. Ang iba rin, naglilingkod. Kaya nakita nyo mga nag-welcome sa inyo dito, yan, kasama yan sa mga naglilingkod. Yung mga naglinis nitong lugar na to, hindi mo man sila nakita.
pero kasama sila sa mga naglilingkod. Mga tumugtog kanina, mga nasa media dyan sa taas. Di ba? Mga sumayaw dito. Di man natin sila napapansin, kahit mga nag-aalaga ng mga kids sa taas, kasama sila na merong role sa church. Tanungin mo nga katabi mo, anong gusto mong role dyan? No? Anong sabi nila? Sumagot ba? Ay, bahala ka dyan. Ganun ba? Kailangan may role ka. Amen? Last but not the least, point number 3. Ang isang hakbang ay pwedeng mag-start ng isang malaking pagkilos. Yung isang hakbang na gagawin natin, pwede talaga mag-start yan ng lasting change sa maraming tao. Kailangan meron tayong unang gagawin talaga. Hindi pwedeng magsimula sa number 2 or 3. Kailangan meron laging una. Ang graduation sa school, hindi makakamta ng isang tao kung hindi siya umattend ng first class. Diba? Ang isang tao rin, hindi rin makakatanggap yan ng sahod basta-basta eh. Basta hindi siya pumasok sa unang oras ng trabaho niya. Kailangan meron tayong gawin. Sabi mo sa katabi mo, kailangan meron kang gawin. Ito po ang mensahe ni Jesus sa bawat isa na sumusunod sa Kanya. Next slide, Matthew chapter 28, verse 19 to 20. Kaya sige, lumakad kayo at gawin niyong disciples ko. Disciples daw nino? Ni Jesus. Hindi mo disciple. Again, disciples nino? So, ibig sabihin, kung disciple yan ni Jesus, kung sino si Jesus, paano siya nabuhay, ganon yung tutularan niya. Tagasunod nino ni Jesus. Sino daw? Disciples ko ang lahat ng mga tao sa lahat ng mga bansa. I-baptize nyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Holy Spirit. Alam nyo po, next slide, one step, one prayer, one invitation, one act of obedience. Yun yung kailangan nating gawin. And let me tell you a great story na nagsimula po kay Edward Kimball. Si Edward Kimball po ay nag-share lang siya sa iisang tao na nagngangalang Dwight L. Moody. Isang salesman, batang-bata. Pwedeng sabihin natin, ba't ka pa mag-share sa bata? Diba? Bakit hindi sa matanda? But this man shared the gospel kay Dwight L. Moody. And dumating po yung panahon na si Dwight L. Moody ay nagpipreach din. Next slide. Si Dwight L. Moody po, actually, nagpreach siya sa millions na mga tao. Millions. And sa mga millions na mga tao na yon na na-sharean niya, nagpipreach siya, na-inspire niya po doon, next slide, si Billy Sunday. Si Billy Sunday, na-inspire siya ni Dwight L. Moody na mag-share din ng gospel, mag-preach tungkol kay Jesus, mag-share ng testimony niya sa iba. At na-impluwensyahan ni Billy Sunday, next slide, si Mordecai Ham para mag-share din sa isang prominent o kilalang preacher na si Billy Graham. Next slide. And si Billy Graham po, yung naging instrumento para marami sa buong mundo makakilala ka rin kay Jesus. Ang dami niyang crusade, talagang millions. Ina-estimate nga na naging billion din yung mga tao na nakarinig sa preaching ni Billy Graham. Si Billy Graham was born in 1918
at namatay po noong 2018. Saktong 100 years. Now, tignan nyo yung impact. Tignan nyo yung impact ng Christianity sa society ngayon. Hindi po natin may enjoy ang meron tayo kung walang Christianity. Kaya kung tatanggalin natin si Christ, hindi natin mararanasan yung fruits ng Christianity. Ang isang puno, malalaman mo kung anong puno siya. Saan? Sa bunga. Kaso hindi dapat maging after tayo dun sa bunga. Tas sa puno, ayaw natin. Amen? Kailangan maging after tayo dun sa source na nagbibigay ng bunga. At ito yung pangako, verse 20, Matthew chapter 28. Next slide. Pwede bang lakasan naman natin, ano? At lahat tayo magbasa nito. 1, 2, 3, go! Turuan nyo silang sundin ang lahat ng inutos ko sa inyo. Tandaan nyo, kasama nyo ako palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Tingnan nyo, hinighlight ko nga dyan yung kasama nyo ako palagi. O, hindi lang basta isang beses. Ano daw? Kasama palagi. Sometimes we feel na, Lord, kasama ba talaga kita? Bakit ganito nangyayari sa akin? O kaya feeling ko, ang layo-layo mo sa akin. Why not try to share something about Jesus? Kasi pangako yan ni Lord eh. And I'm sure, mararanasan mo yung pagsama niya. Magugulat ka, makakapagsalita ka ng mga bagay na hindi mo naman talaga lubos na naiintindihan yung isang bagay na yun. Pero nagugulat ka, biglang may masasabi kang isang bagay na nakakapag-encourage sa isang tao at marami pang iba. Try it. Amen? Next slide. So, ang tanong ko sa inyo, who is your one? Sino yung isang tao na yon na dadalin mo sa Diyos? It can be your professor. It can be your teacher, your classmates, or pwedeng office mate mo, kapatid mo, kaibigan mo, parents mo, or mga anak mo. Walang ibang gagamitin si Lord kundi ikaw para maraming mga tao talaga makakilala sa Kanya. Next slide. Tuwing pinipreach mo ang gospel, nagpa-plant ka ng seed. Tuwing nag-i-invite ka ng mga tao ng church, nagbubukas ka ng pinto. At tuwing nagpe-pray ka sa kaligtasan ng isang tao, nilalaban mo ang kaluluwa nila para sa Diyos. Kaya, ito ang conclusion natin, sabay-sabay nating basahin. Don't give up, God is working, heaven is waiting. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka sumuko. May ginagawa ang Diyos. Naghihintay, sabi mo, naghihintay ang kalangitan sa atin. Now we have hope dahil kay Jesus. Amen? Kaya, sino yun yung tao na i-invite mo? Hindi kailangan marami ka alam na verse. Wala naman silang pakialam dun sa verse mo eh. Hindi naman sila nagbabasa ng Bible eh. Ang gusto nila malaman, anong benefit niyan sa buhay nila. What did Christ did? Para sila rin, nakikita nilang kailangan din nila yun. Napapansin na ba natin ngayon? Kailangan natin si Christ? Amen? Kung napapansin nyo ngayon, tayo tayong lahat. And let us pray. Lord, talagang kailangan ka namin sa aming buhay. Wala po kaming ibang maaasahan kundi ikaw lang. Kaya tulungan niyo po kami as we come to get to know you even more. Lord, magsama rin po kami ng mga kapatid namin or family members man namin, kaibigan,
schoolmates and workmates para sa iyo. Lord, we believe na kayo yung magtatanggal ng fear sa bawat isa sa kanila. At bibigyan mo sila ng puso na katulad ng sayo, na mapagmahal sa mga tao. Kaya Panginoon, ang dalangin ko po, buksan mo ang kanilang puso sa iyong mga salita. Maranasan po nila yung favor ninyo sa lahat ng area ng kanilang life. At magmula sa araw na to, Panginoon, wag po maging mindset nila, aaten lang sila ng church, na parang isang sinehan lang. Kung hindi, dito Lord, makapag-build sila ng relationship sa mga tao. At ma-feel nila, Lord, yung welcomeness or yung talagang brotherly and sisterly love sa lugar na ito. They might feel rejected sa labas, pero Lord, ma-feel po nila yung acceptance na nagmumula sa inyo. Lord, we bless you from this day onwards. Kayo po yung maluwalhati sa amin and tulungan niyo po kami. Maging iisa kami sa iisang vision na magdala ng mga tao, hanapin ang mga nawawala para sa iyo. Lord, ikaw lang pinagkakatiwalaan namin. Salamat sa favor ninyo. Salamat sa pag-ibig nyo. In Jesus' name. Amen and amen. Come on, can we clap our hands to Jesus?